Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 24 to November 30. So mga Sagittarius, happy birthday po sa mga nag-celebrate sa mga araw na yan. So anong handa, anong plano for the week. So happy birthday, may your wish come true. Have a solid celebratory occasion sa mga petsa na yan. So happy birthday! Anong plano? Comment down below kung anong plano ng mga Sagittarius this week. So, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading. The Eight of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Sun card. Lovely. In the area of what you need, the Three of Cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Justice card. Yes. In the area of your near future, you have the Six of Swords. Wow, both cards are really telling you meron ka talagang iiwanan, lalayuan, moving forward, moving on. This is really beautiful para sa'yo. Mamaya i-discuss ko to. In the area of your challenge, the King of Pentacles. In the area of your fortune, the Lover's card. Yes, beautiful. In the area of your divine messages, the Empress card. At ang outcome po natin for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna sa Sagittarius para po sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads. Naku, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong free reading for Sagittarius dito sa ating channel. So thank you po. So, at the background of your energy, the Nine of Wands. Okay, kitang-kita ko rito yung pagod mo, Sagittarius. Yung hirap mo every single day na kahit gusto mo nang sumuko, kahit gusto mo nang bumitaw, kahit na parang ayaw na ayaw mo na, nilalaksan mo pa rin ang loob mo. Sabi mo, hindi ako pwedeng sumuko. Maraming umaasa sa akin. Maraming nagbibigay sa akin ng kalakasan para hindi mag-give up sa isang bagay. So, you are holding on, kumakapit ka. At yun ang kailangan mong panghawakan this time. Don't give up in your life. Don't give up on your dreams. But make sure na nilalaan mo yung tamang effort sa karapat-dapat. Don't push yourself too much to the point na hindi ka na makalaban kinabukasan. Kailangan yung tamang under lang, tamang bigay lang kumbaga. So that you can still enjoy your life. Hindi yung nakatutok ka lang dito forever and ever. Kaya mo nararamdaman yung pagod, yung parang gusto nang sumuko. Kasi lahat binubuhos mo dito eh. Learn na bigyan mo ng other portions ang life mo. Kung saan makakahinga ka, makakapag-relax ka, makakapag-recharge ka. Para kada araw, pagbalik mo dito, makakalaban ka ulit. Okay? So, I understand your dedication sa trabaho, sa pangarap, sa hindi pag-give up. And napaka magandang bagay niyan. Pero dapat isipin mo rin yung sarili mo. Okay, Sagittarius? At the center, you have the Eight of Cups. Eight of Cups here, parang gusto mo nang bitawan yung isang bagay na alam mong it's not working for you anymore. You feel like hindi na ako masaya dito, pagod na ako, wala na yung amor ko dito. And you want growth. So, meron kang hindi susukuan, but at the same time, meron ka nang babaguhin. Kumbaga, nawabasag na yung ilusyon eh. Parang, ay, mali pala to. Ay, ganto pala dapat. So, pumupulido yung gawa mo. Pumupulido yung sarili mo. You are now realizing yung mga bagay na mali pala. Kaya, hindi pa siya makasuccess dito. Kaya try ka ng try. Sabi mo, isa pa chance. Try pa ako. Pero along the way, laging ganun pa rin ang outcome. So, now you are breaking the pattern. You are breaking the chain. Pinaputol mo na yung paulit-ulit na nangyayari. And now you're making a move. Naghahanap ka ng bagong paraan kung saan doon bagong atake, bagong diskarte, bagong galawan. And this time, panalo ka na. So, yun ang hinahanap mo this time. For some of you, kahakayod mo, parang na-realize mo, some things are not worth it. May ganyan kang ngayon eh, may ganyan kang mindset na parang you want to be happy again, pagod ka na, gusto mo na makaalpas dun sa bigat sa struggles. So now you are finding happiness to something else. Some of you nag-escape na parang naghahanap ka ng outlet para makalaya ka sa bigat ng lahat. Siguro nag-video okay ka lagi, Zumba,
nanonood ng sine, nanonood ng um, K-drama para makawala ka doon sa bigat. You're finding your escape, kumbaga. Clarify natin to. Siya nga pala Sagittarius, since ito ay start ng birthday month mo, birthday season. So mag-make a wish ka na. Comment mo sa baba yung wish mo. Isulat mo dyan, I wish this time around ganto. On my birthday, I wish ganto. So comment mo yan sa baba, it will come true. Okay? Eight of Cups. The Emperor card. Yes, now is the right time for you to make a move. Panahon na para kumilos ka, Sagittarius, sa mga bagay na ayaw mo na, mga bagay na hindi ka na masaya, mga bagay na you feel like it's not relevant in your life at this moment. At panahon na para harapin yan, ha? Kasi may mga marirealize ka with the, with the eclipse. Eclipse is all about breaking down the illusions. Makukuha mo na yung mga tamang sagot sa mga bagay-bagay na parang, ay, na-realize ko ganito pala. Ay, tama pala to. Ay, mali pala yan. So, kung ano yung marirealize mo, take action. Aksyonan, harapin, tanggapin so that you can create na the better move sa kung anong balak mo gawin moving forward. For example, na-realize mo, ito palang atake mo sa trabahong to, mali pala. So, tatapangan mo ang sarili mo na itama siya para umabante ka na at ma-reach mo na yung kaligayahang ina-anticipate mo sa bagay na to. Parang ganun. Okay? In the area of what you want, the Sun card, gusto mo na ulit lumigaya. Gusto mo nang lumaya. I'm seeing you, gusto mo magbakasyon, gusto mo magpahinga, gusto mong magkaroon ng time for yourself, na hindi ka denumero, hindi ka tulad sa pang-araw-araw mo ginagawa na gantong oras dapat dito ako, gantong oras dapat dito. You want to be free sa ganong sistema. Gusto mo na ngayon makahilata man lang or have time with your kids, with your pamangkin or apo. Gusto mo na magkaroon ng quality time kung saan masaya lang, happy lang, walang iniisip na problema, walang iniisip na aberya or pangamba sa future or sa current life mo. And I'm rooting for you. I'm seeing that. Since birthday season mo ito, ramdam ko yung pagnanais mo na gusto ko masaya, gusto ko okay lang, ayoko na ng aberya, ayoko ng issue, ayoko ng drama. Because you want your birthday season to be really happy and smooth sailing, kumbaga. The Sun card, siya nga pala, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng inyong reading today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special reading? Sun card, the Judgment card. Yes. Gusto mo na talagang parang ibigay na kay God sa mo, God, please, pagod na ako, ibigay mo naman yung para sa akin. Gusto kong lumigaya ulit. Ipa-realize mo naman sa akin, ibaba mo na sa akin yung talagang tamang gagawin. Because ayaw mo na nang nalilito ka. Ayaw mo na nang paligoy-ligoy. Ayaw mo na nang paiba-iba. You've been trying your best multiple times. Try ka ng try, kayod ka ng kayod, pero ganoon pa rin ang outcome. Kaya minsan, sinusuko mo na kay God. Sabi mo, God, please, ibigay mo na sa akin to. Ibigay mo na yung karapat-dapat for myself. I will follow you. I will follow you, promise. Pero, ibigay mo naman yung contentment and parang kaginhawaan na gusto ko for myself. I want to be free from this burden. Gusto ko na magkaroon ng katiwasayan sa buhay ko, which is good for you. Okay? In the area of what you need, you have the Three of Cups. You need to celebrate your life. You need to have fun, okay? Sabi rito, go out with friends, with family members. Mag-shopping ka, kung may pera ka, kumain kayo sa labas, kung kaya ninyo. Kung sa bahay, mag-videoke ka, sumayaw-sayaw ka, uminom kasama with friends or family members. Do everything that makes you relaxed and happy. Okay? Panahon to para mag-bonding time ka. Build the relationships that you have with your family. Hindi pwedeng watak-watak kayo or away-away. Kailangan harmonious relationship, okay? Especially ngayong birthday season mo. You need to build the solid foundation pagdating sa mga kaibigan, pagdating sa pamilya, because sila yung kasama mo sa celebratory season mo na ito. So ngayon, Sagittarius, have fun, okay? Have fun, and relax. Nine of Cups. Clarify natin to. So, saan ang handa, Sagittarius? Kwento ka naman sa baba. Saan ang handaan? Saan ang party? Ano ang mga balak mo pagdating sa birthday mo this time? Okay? Three of Cups.
The Two of Wands. Ooh. Two of Wands. Um, I'm seeing here na with this celebration na gagawin mo this time, this week, with your family and friends, talaga namang relax ka with the company of these people, parang doon ka magkakaroon ng lakas ng loob na magplano sa mga susunod mong gagawin. Kasi syempre, pag birthday season, people around you are asking you, huy, ano ang plano mo sa birthday mo? Anong plano mo ngayong ganito na edad mo, di ba? So, maraming mga ganyan, tatanungin ka anong next mong move for your life. So, this season, this week will also be a guiding light para sa iyo, Sagittarius, na mag-isip, magplano. Sabi mo, o nga no, birthday ko this time, ito na yung season ko, ano yung next move ko? Saan ako pupunta? Ano yung mga balak kong gawin moving forward? So, magandang time din to para sa iyo na mag-isip, pero at the same time, mag-enjoy at magkaroon ka ng moral support with the people around you pagdating sa mga gusto mong gawin. So, congrats po. In the area of what's affecting your current energy, the Justice card, sabi dito, ayaw mo na ng unfair. Unfair treatment, unfair na trabaho, unfair na galawan. Gusto mong ibalik yung balanse ng buhay mo. At ayaw mo nang magkasya doon sa mga bagay na napipilitan ka lang or unfair na yung treatment. Ayaw mo na magkasya sa kakarampot, ayaw mo na nang disrespect ka or pinapa-feel sa'yo na hindi ka belong doon or you feel like time na for you to move on. And pinag-iisipan mo rin to for a very long time kasi ang Justice card is action, consequences, pros and cons, no? Bawat hakbang iniisip kung tama na ba to? Am I doing the right thing? Okay na bang kumilos, no? Marami kang iniisip na ganyan. But most definitely, meron ka magka-come up ka on a solid decision and you're ready na to make a move. Talagang bold and also matapang na desisyon ang gagawin mo this time on leaving something behind. Kasi sabi mo, sobra na, tama na. Ibibigay ko sa sarili ko yung hustisya na pinagkait sa'yo, parang ganun. So now you are being smart. I don't know why, nakakita ko sa inyo na parang nagre-research, nag-aaral, tinitignan ko ano yung dapat gawin, nakikipagpalitan ng kuro-kuro with family members, with katrabaho kung tama ba yung move mo, parang ganun. The Justice card, the Fool card, yes. Talaga nag-research ka, nag-aaral ka, tinitignan mo mabuti kung tama ba tong pagsusugalan mo o pagkatryan mo ng bago. Kasi ayaw mo rin naman na parang magkamali sa gagawin mo, no? Sometimes, yes, baka desidido ka na, pero meron ka pa rin iniisip na, tama ba to? Siguro nga itanong ko muna. So, naghahanap ka ng mapanghahawakan na bagay na pwede mong pangkapitan para tong gagawin mong bago ay magkaroon ng solid foundation. Kasi ayaw mo rin naman ng nangangapa ka, di ba? Halimbawa, lilipat ka from one job to the other, gusto mong alamin lahat ng impormasyon para yung pupuntahan mong bago, okay ka dun. So parang naniniguro ka kumbaga. You're actually sigurista this time pagdating sa mga new beginnings or new opportunity or new changes na gagawin mo sa buhay mo. Which is good. Napaka-sigurista mo this time at importante yan. Kung meron kang hahakbangang bago, for example, magkatayo ka ng bagong negosyo, pupunta ka ng ibang bansa, or lilipat ka ng ibang trabaho, kailangan inaalam mo muna yung katotohanan bago ka kumilos. Okay? Importante yan for you. Especially here, napakalakas ng energy mo. Ang tapang-tapang mong umalis or bumitaw sa isang bagay. Kaya importante to. Pag-aralan, buhisiin, ihanda ang sarili, take a risk, make a move. Okay? In your near future, you have the Six of Swords. So, ang tabayanan mo, Sagittarius, after watching this video, after next 6 days, 6 weeks, or 6 months, mag-move forward ka na, aandar ka na. Sabi nga dito, hinahanda mo pa lang ang sarili mo na umalis. Nilalaksan mo ang loob mo. Pero heto ka, smooth sailing ang biyahe, smooth sailing ang pagkilos, talagang moving on ka na. Bibitaw ka na sa past. Kaya sabi ko dito talaga namang hindi ka mag-give up sa life, pero mag-give up ka sa isang bagay. Okay? Very, very clear to. Hindi mo susukuan yung pangarap mo, pero yung action mo na ginagawa mo, susukuan mo yan. Kasi parang sabi mo, ay mali pala to, dapat pala ganito. So, you're gonna realize the right move, at ito yung move na yon. So, smooth sailing, naandar, dire-diretso, payapa ka na. Kasi na-realize mo na yung mga dapat gawin. So, congrats po.
Narinig ko rin dito, for some of you, aalis ka na sa ginagalawa mong trabaho or bahay or nagpe-prepare ka na to have this smooth transition from one job to the other or one place to the other. Parang hinahanda mo na yung sarili mo. Mabigat to, mahirap syempre kasi nga nakasanayan mo yung ginalawan mo nitong mga nakaraang buwan or taon, pero parte to ng growth mo. You are on to actually a new chapter of your life. Bagong-bagong buhay na to. Kaya i-embrace mo daw to, okay? Six of Swords, the Six of Cups, yes. Six here ay isang napakahalagang angel number. May six ka rin sa Lover's card. So, 666 is actually a number of reflection. Pagbalik tanaw. Kumbaga, Sagittarius, sa past mo. Ano yung mga bagay na ginagawa mong mali? Putulin na yan. Ano yung mga bagay na na-realize mo? Ay, gumagana pala to. Sige, ikip ko. Ano yung mga relasyon or ugnayan na parang all along pinahirapan ka lang, so you need to let that go. Ano yung mga inaasikaso mo na hindi pala permanente, you need to release that. And kapag nag-reflect ka, may realize mo yung mga dapat gawin, dapat itama, dapat itapon, dapat ituwid. Okay? So importante this time, Sagittarius, in your birthday season, learn to reflect from the past so that you will know the right door, the right direction, the right path. Okay? Ang Six of Cups confirming our Six of Swords, talaga namang makaka-move on ka na from what happened in the past. Parang ituturing mo na siyang parte na nakaraan mo, nakapag-reconcile ka na doon, na-realize mo na okay, siguro nga time na for me to move on. Narinig ko magiging payapa na yung puso mo. Wala nang galit, wala nang kinikim-kim, wala nang panghihinayang, and you're actually accepting what happened. And doon gagaan ang pakiramdam. Unti-unti ka nang mag-transition from past to your present, papasok sa future mo. So congrats po. Transition to ng buhay mo talaga moving forward. New chapter, new beginning. In your challenge, arrogance, no? Babaan mo daw ang iyong pagiging arrogante, Sagittarius. Hindi pwedeng laging ikaw ang tama. Nako, fire sign ka pa naman din. So, alam ko napaka-maalab ng puso mo, napaka-masigasig mo sa lahat ng bagay, pero hindi sa lahat ng oras dapat yung gusto mo lang ang tama or ikaw lang lagi ang nasa right part ng sitwasyon, no? Sabi rito, tanggapin mo yung mga kahinaan mo, tanggapin mo yung mga pagkakamali mo, maging humble enough to admit those things para hindi maging komplikado yung buhay, hindi maging komplikado yung mga relasyon at yung ginagawa mo. You also have deception. A slippery slope erodes trust. Honesty fosters connections and authenticity, integrity, transparency, and trust. Sabi dito, buwagin na yung mga hindi totoo. Yung mga pinapaniwalaan mong mali, dapat you need to accept the truth and embrace the truth. Dapat doon nakabase ka sa realidad. Kung ano yung mga peke, hindi totoo, ilusyon, pambobola, itapon mo yan. Harapin lagi ang totoo. Mas maganda nang yakapin mo yung painful truth kaysa yakapin mo yung beautiful lies, di ba? So, yung truth ang kapitan mo every single day. In your challenge, you have King of Pentacles. Sabi na yung spirit guides, tumutok ka pagdating sa pundasyon ng iyong kaperahan. Kung negosyo yan, ikaw ay naging seryoso dyan, kapitan mo yan, maging hands-on ka. Kung ito man ay permanent job, kailangan daw ikaw ay sigurista pagdating sa araw-araw mong ginagawa. Huwag pabaya. Narinig ko rin dito na isipin na yung long term mo, money. Kung retirement man yan, isipin mo na kung anong gagawin mo after that retirement. Kung may iniisip ka ng bagong negosyong gusto mong itayo, dapat yan iniisip mo na ngayon yung pundasyon. Plano, saan kikilos, ano yung dapat mong ihanda, mga ganyan. But with the King of Pentacles here, kaya po tinatawag ng yung spirit guides na maging practical. Okay? Sa bawat action mo, kailangan practical ka. Hindi pwedeng ang kailangan lang hakbang dito ay 10 steps, ikaw ang ginawa mo 65 steps. So sino pagod? Ikaw, 'di ba? Sino ang nagsayang ng oras? Ikaw. So kailangan ko ano lang yung kaya, yun ang gawin sa ngayon. Maging practical so that kada araw magawa mo pa siya ulit. Doable, attainable, reachable. Okay? Importante yan for you. Oops. The King of Pentacles, clarify natin. King of Pentacles being clarified by the Queen of Cups. Yes. Sabi rito, follow your heart.
Nurture, kung ano yung mga bagay na inaalagaan mo, negosyo, trabaho, pera, anak, pamilya. Kung ano man yung malapit sa puso mo, yun daw ang pagtuunan mo ng pansin. Kasi kung yan ang mahal mo at importante sa iyo yan, nandyan yung passion mo, kayang-kaya mong patubuin yan at payabungin sa buhay mo. Kung ito man ay relasyon, pag-ibig, kaibigan, negosyo, craft, or passion project, kung nandyan ang puso mo at inaalagaan mo mabuti yan, walang duda ang tagumpay. Pero kung wala yung amor mo dyan, baka bitawan mo din yan. Baka sukuan mo din. So, you need to ask yourself, importante ba sa akin to? Gusto ko ba talaga to? Kasi kung yes, alam kong hindi mo yan bibitawan at hindi mo yan susukuan. Nine of Wands. Hindi ka susuko hanggang sa makuha yung tagumpay. Eto ka. Parang ganun. In your fortune, joy and delight, open your heart to joy. Panahon daw to para magsaya ka naman, especially here. Gusto mo naman to maging masaya, maging maligaya. So, very, very much aligned sa'yo. Embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Yes, panahon na to para i-express mo sa mundo yung kaligayahan mo, yung appreciation mo sa mga bagay na meron ka. No? Appreciate your life, appreciate what you have, appreciate the beautiful things na nakukuha mo every single day. Okay? In your fortune, the Lover's card. Sabi na yung spirit guides panahon na this time around, Sagittarius, na pagtuunan mo ng pansin yung mga choices mo. Trabaho, negosyo, kung ano man yung mga pinipili mong panindigan this time, embrace it, love it, because dyan daw manggagaling yung success mo. Okay? Halimbawa, pangarap mong magtayo ng negosyo ng puro halaman, orchids, for example, or flowers, whatever it is. And then dahil mahal mo yan, dyan yung passion mo, nandiyan yung expertise mo, dyan ka unti-unting lalago, parang ganyan. For example, yung trabaho mo sa abroad, mahal na mahal mo yan kasi yan yung nagbibigay sa'yo ng pundasyon para ibigay sa pamilya sa Pilipinas, yung pangangailangan nila. So, kapitan mo yan, pahalagahan mo kumbaga. Because yan yung susi para ibigay sa mga mahal mo yung buhay na gusto mo. So, this time around, Sagittarius, kitang-kita ko na kung ano daw yung mga papanindigan mo, kung ano yung mga pinipili mo na talagang wholehearted, bukal sa puso mong niyayakap, diyan ka magiging successful. So, congrats po. I-claim mo na yan. Like mo to, claim this because it will be yours. Lover's card, the Four of Pentacles. Yes, stability is coming. Sabi ko nga sa inyo, pag mahal mo, pag importante sa'yo, pag pinapanindigan mo, diyan magsisimula maging stable at successful ang lahat para sa'yo. So kung iniisip mo ngayon, di ba, marami dyan yung pangarap nila magtayo ng sariling negosyo, tindahan, restaurant, karinderya, no? Kahit nakakapagod, kahit mahirap, yan ang gusto nila pangarap nila yan At stable ang kanilang buhay doon. Kahit na kailangan mong gumising ng napakaaga para mamili ng ingredients sa karinderya mo, pero dahil passion mo ang magluto at pangarap mo magkarinderya, pinapanindigan mo. At doon unti-unting stable ang kita, stable ang bahay, stable ang routine, parang ganun. So, whatever you're choosing this time na malapit sa puso, stability will come for you. So, congrats po. So, i-like mo na to, i-claim mo na to, it will be coming true para sa'yo. Like, claim, claim, claim. In your divine messages, the end of a tough cycle approaches. Patapos na daw yung hirap mo sa isang bagay. Talagang nasa transition ka na moving forward sa kaayusan. So, congrats po. Another message, balance spirituality and practicality. Napakasimple nito. Parang sinasabi niya, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kailangan kikilos, lalaban, kakayod, but at the same time, magdasal palagi. Okay? In your divine messages, the Empress card. Sabi na yung spirit guide Sagittarius, panahon na to para asikasuhin mo ang sarili mo. Kaligayahan mo, happiness mo, whatever makes you happy, whatever makes you feel loved, complete, satisfied. Okay? Kasi gano'n ang Empress. Kapag okay ka, okay lahat sa paligid mo. Tingnan mo siya. Sitting pretty lang siya dyan, ine-enjoy niya ang buhay niya, pero tingnan mo naman yung epekto, lumalago ang lahat sa paligid niya. So, dapat ganun. Kapag okay ka, pag okay ang physical health mo, ang iyong mental health, okay ang lahat sa paligid. Kapag malungkot ka or depressed ka or sawing palad ka or marami kang alalahanin, paano mo panghahawakan lahat sa buhay mo, di ba? Na inaalagaan mo. So, ang lesson dito, Sagittarius, take care of yourself.
Uh, your happiness, your freedom, your satisfaction, your contentment, unahin mo sarili mo. If you want to go out and buy things, go push. Bilang mo sarili mo, birthday season mo naman eh. Bumili ka ng gamit, bag, makeup, no? Whatever makes you happy. Pundasyon mo yan para sa ikakaunlad ng buhay mo. Okay? Three of Pentacles. The Nine of Wands. Yes, super pagod ka daw eh. Super gawa ka ng gawa every single day eh. Lahat binibigay mo, nag-sacrifice ka pa nga. Kayod ka ng kayod sa trabaho para sa pamilya. So panahon na i-reward mo din ang sarili mo. Para lahat ng pagod, lahat ng pagsusumikap, sulit. Okay, reward yourself. Outcome mo yan, Sagittarius, but first bigyan mo ng kata ng fortune cards. You have Unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. Mararamdaman mo daw to. Alam mo kung anong gusto mo, alam mo kung anong ayaw mo. Listen to your heart. December. Oh, kayo to, mga December Sagittarius. Kung meron kayong special occasion or family member na may kaugnayan sa December, ibig sabihin, kung yes ang sagot, this message is for you. Pero kung wala naman, dahil malapit sa inyo ang December, konfirmasyon, may magandang balita ang darating sa December para sa inyo. Congrats po. Another message you have, older woman. Meron po ba kayong matandang babae sa buhay ninyo? Whether sa pamilya, sa trabaho, sa community, may concern daw sa kanya, kausapin mo siya. You have Whale, great worry over nothing. Oh, namroblema ka daw, nai-stress ka daw sa isang bagay na wala namang meaning. So, don't stress yourself over nothing. Okay? Ang outcome ni Sagittarius for November 24 to 30, you have the Two of Wands. Wow. 2 is here, telling you aligned ka sa higher self mo. So, you don't need to worry. Kung ano yung pinapagawa sa'yo sa langit ng higher self mo, ginagawa mo sa lupa. So, ikaw ay nakatadhana sa lahat ng bagay. So, huwag kang matakot kung mali ang desisyon, mali ang ginawa, mali ang naging sagot. Tadhana yan. Nakatadhana lahat ng yan. So, don't worry. Two of Wands here, kita-kita ko rito na handa ka ng kumawala sa lumang sistema, sa lumang ginagalawan mo. Talagang you are now ready to take a move, to make a move and to take a risk. Kasi sawang-sawa ka na sa pattern and you are now going somewhere or trying to prepare. Prepare pa lang naman to. Nagpe-prepare ka pa lang. Pinaplano mo pa lang kung ano yung dapat mong gawin moving forward. So, parang this time around, unti-unting lilinaw sa'yo yung mga dapat mong gawin. So, congrats po. Huwag kang mag-alala, may taong tutulong sa'yo. Meron kang magiging kaagapay para i-execute yung mga naiisip mong plano para maging solidifying yan at magkaroon ng konkretong hakbang. Okay? Two of Wands, the Queen of Pentacles. Yes, you are making a move pagdating sa iyong kaperahan. Nakita ko rito, makakahanap ka ng diskarte na parang, ay, gusto kong itry yun, magnegosyo kaya ako. So, meron kang nabubuong plano na tatapangan mo ang sarili mo this time para gawin at yan ang magdudulot sa iyo ng paglago ng iyong pera, paglago ng iyong finances and resources. So, congrats po. Napakaganda for you, Sagittarius. So, happy birthday again for Sagittarius celebrants this time, moving forward sa buong November hanggang December. Happy birthday. Hopefully, your dreams come true. Celebrate with family and friends. Yung wish mo, isulat mo yan sa baba. It will come true para sa'yo, okay? Have fun. At manlibre ka naman, no? Ikain mo na lang ako sa handa mo, okay? So, Sagittarius, ito po ang inyong November 24 to 30. Comment ka sa baba kung naka-resonate ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Dario PH. God bless everybody.